Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating pag-uusap ngayon. Sa mga oras na ito, tayo ay magtutok sa isang napakahalagang tema na tiyak na makapagbibigay ng kaliwanagan at kapayapaan sa ating mga puso. Ang ating talakayan ay batay sa awit 55:122 kung saan sinasabi, "Ihagis mo ang iyong pasanin sa Panginoon at siya'y mag-aalaga sa iyo." Isang napakagandang paalala na ang Diyos ay palaging nandyan upang tayo ay alagaan at bigyang suporta kahit sa gitna ng mga pagsubok at alalahanin na ating dinaranas. Sa mundong ito, napakaraming bagay ang maaaring maging sanhi ng ating pag-aalala. Minsan, ang mga problema sa trabaho, relasyon o kahit sa ating kalusugan ay nagiging dahilan ng matinding stress at pag-aalala. Ngunit, sa ating talakayan ngayon, nais kong hikayatin kayong ilapag ang lahat ng inyong mga alalahanin sa panan ng ating Panginoon. Ang mga salitang ito sa awit 55:22 ay isang paanyaya na ibigay natin sa Kanya ang mga pasanin na madalas ay hindi natin kayang dalhin mag-isa. Habang tayo ay nag-uusap, isipin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay na tila napakabigat ng ating dinadala. Ipinapaabot ng salita ng Diyos sa atin na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ang ating Diyos ay hindi lamang tagamasid, siya ay aktibong nakikibahagi sa ating mga buhay. Paano ba natin maipapamalas ang pananampalataya sa Kanya sa mga pagkakataong tayo ay nababalot ng pangamba? Sa ating mga komento, ibahagi mo ang mga karanasan mo kung saan naranasan mong alagaan ka ng Diyos sa kalagitnaan ng iyong mga pagsubok. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Ang ating tema ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaya sa ating mga alalahanin, kundi tungkol din sa pagtitiwala na ang Diyos ay may plano para sa atin. Sa kabila ng mga hindi tiyak na sitwasyon, ang ating pananampalataya ay nagiging ating lakas. Dapat nating ipaalala sa ating mga sarili na ang Diyos ay hindi natutulog o nagpapabaya. Siya ay laging handang makinig at tumulong. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo ay nag-aalala, sikapin nating balikan ang mga salita ng ating Diyos. Ang pangako niya ay mananatili at siya ay laging nandyan upang tayo ay gabayan. Sa ating paglalakbay sa buhay, mahalaga rin na tayo ay may mga tao sa ating paligid na handang makinig at magbigay suporta. Nais ko ring imbitahan kayong mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga mensahe at aral na makapagpapalalim sa ating pananampalataya. Huwag kalimutan na i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sino ba sa atin ang hindi nangangailangan ng isang mensahe ng pag-asa at katiyakan sa Diyos? Samahan ninyo ako sa ating pagninilay-nilay sa mga susunod na bahagi ng ating pag-uusap. Tayo ay magdasal at humingi ng gabay sa ating Diyos. Tayo ay magtiwala na sa bawat hakbang na ating tatahakin, siya ay hindi kailanman mawawala sa ating tabi. Isang pagkakataon na tayo ay muling magkaisa sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Huwag kalimutan na iwan ang inyong mga komento at saloobin. Alalahanin, ang bawat isa sa atin ay may kwento at bawat kwento ay mahalaga sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Muli, welcome sa ating talakayan. Tayo ay magpatuloy sa pagtuklas sa mga yaman ng salita ng Diyos at hayaan nating magdala ito ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Ang awit 55:1-2 ay nagsasaad, "Ihagis mo ang iyong mga alalahanin sa Panginoon at siya'y aalagaan ka." Sa simpleng pahayag na ito, nadarama natin ang malalim na mensahe ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ating araw-araw na buhay, marami tayong pinagdadaanan, mga pagsubok, kabiguan at mga sitwasyong nagdudulot ng labis na pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng ito, ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa at aliw na nagsasaad ng isang napakahalagang katotohanan. Ang Diyos ay nagmamalasakit at handang mag-alaga sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng utos, kundi isang paanyaya na magbigay ng ating mga pasanin sa Kanya. Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pag-aalala, iniisip ang mga bagay na hindi natin makokontrol. Ngunit sa halip na tayo ay malugmok sa takot at pangamba, hinihimok tayo ng talatang ito na ibigay ang lahat ng ating alalahanin sa Diyos. Ang mga alalahanin na ito, sa katunayan, ay nagpapabigat sa ating puso at isip,
ngunit ang Diyos ay handang tanggapin ang mga ito. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, natututo tayong ilagay ang ating pananampalataya sa Kanyang mga kamay, na Siya ang may kapangyarihang umalalay sa atin. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay nag-alala tungkol sa ating kalusugan, sa ating mga relasyon o sa ating mga pinansyal na sitwasyon. Sa mga pagkakataong ito, madalas nating nalilimutan na mayroong Diyos na handang umalalay at magbigay ng solusyon. Ang talatang ito ay nagbibigay ng paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Diyos sa Kanyang walang hanggan at walang kondisyong pagmamahal ay nariyan upang tayo ay alagaan. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging tulay upang makatagpo tayo ng kapayapaan kahit nasa gitna ng mga bagyo ng buhay. Minsan, ang ating mga alalahanin ay nagpapabigat hindi lamang sa ating isip, kundi pati na rin sa ating espiritu. Ang patuloy na pag-iisip sa mga problemang ito ay nagiging hadlang sa ating kakayahang makakita ng mga pagkakataon at solusyon. Ang awit 55:22 ay isang paanyaya na ipaalala sa atin na ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Ang Kanyang mga daan ay hindi natin lubos na nauunawaan, ngunit ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay daan upang makita natin ang Kanyang mga gawa sa kabila ng ating mga takot. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, nagiging mas madali para sa atin na harapin ang mga pagsubok. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nag-aalala, maaari tayong bumalik sa talatang ito bilang isang mapagkukunan ng lakas at kapayapaan. Ang pag-aalala ay hindi nagdadala ng anumang mabuti. Sa halip, ito ay nagsisilbing hadlang sa ating pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagkilala na ang Diyos ay nagmamalasakit, nagiging mas madali para sa atin na iwanan ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at magpatuloy sa ating paglalakbay. Sa bawat araw, may mga sitwasyon tayong kinakaharap na tila napakalalaki upang harapin. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang paanyayang ito mula sa awit 55:22 ay nagbibigay sa atin ng lakas. Sa pag-alis ng ating mga alalahanin sa Kanya, tayo ay nagiging mas bukas sa mga posibilidad na inihahanda niya para sa atin. Ang pagkilala sa Kanyang kakayahan at pagmamahal ay nagiging daan upang tayo ay makahanap ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa huli, ang awit 55:22 ay isang paalala ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Sa gitna ng ating mga alalahanin, huwag nating kalimutan na mayroong isang nagmamalasakit sa atin. Ang ating mga pasanin ay hindi kailanman masyadong mabigat para sa Kanya. Patuloy tayong magtiwala, ihagis ang ating mga alalahanin sa Kanya, at hayaang ang Kanyang pagmamahal ang mag-alaga sa ating mga puso at isipan. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala sa Kanya. Ang awit 55:22 ay nagbibigay ng mahalagang mensahe tungkol sa pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok at alalahanin. Ang talatang ito ay nagsasabi, ihagis mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at Siya ang mag-aalaga sa iyo. Sa simpleng pahayag na ito, makikita natin ang lalim ng pangako ng Diyos sa atin. Sa mundong puno ng mga hamon at problema, ang mga tao ay kadalasang nalulumbay at nababalisa. Ang mga alalahanin sa buhay, trabaho, kalusugan at relasyon ay tila umaabot sa puntong hindi na natin kayang hawakan. Ngunit dito, ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na mayroong isang mas mataas na kapangyarihan na nagmamalasakit sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng akto ng pagsasaasa. Ito ay isang malalim na desisyon na nagmumula sa ating puso at isipan. Sa bawat pag-aalala na ating nararanasan, mayroong pagkakataon upang tayo ay lumapit sa Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Ang pagtitiwala ay nangangahulugan na kinikilala natin ang ating limitasyon at ang Kanyang walang hangang kapangyarihan. Sa kabila ng ating mga takot at pagdududa, ang Diyos ay narito, handang magbigay ng suporta at tulong. Isipin natin ang mga pagkakataon kung saan tayo ay puno ng pag-aalala. Bawat pagdinig ng masamang balita o bawat pagbabago sa ating paligid ay nagdadala ng takot. Ngunit sa pamamagitan ng awit 55:22, sinasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Diyos ay nag-aalaga sa atin at ang Kanyang pag-aaruga ay tila isang malaking balabal na nagtatakip sa atin mula sa malamig na hangin ng mga pagsubok. Sa Kanya mayroong kapayapaan na hindi natin kayang mahanap sa ating sarili o sa mundo.
Ang ating mga alalahanin ay maaaring maging mabigat na pasanin. Kapag tayo ay nag-aalala, madalas tayong napapabayaan ang kasalukuyan. Ang pag-aalala ay nagiging hadlang upang makita natin ang mga biyayang nasa ating paligid. Sa halip na magtuon sa mga bagay na hindi natin kontrolado, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagtuturo sa atin na tumutok sa mga bagay na maaari nating gawin ngayon. Ang bawat araw ay may kanya-kanyang hamon, ngunit sa bawat hamon, mayroong pagkakataon na lumago at matuto. Ang pagkilala sa katotohanang ang Diyos ang nag-aalaga sa atin ay nagbibigay ng lakas at tapang. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay, maaari tayong lumapit sa Diyos sa panalangin. Ang ating mga panalangin ay isang paraan upang ipahayag ang ating mga alalahanin at pangangailangan. Sa oras na tayo ay lumapit sa Kanya, makakaranas tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa mga sitwasyon kundi mula sa ating relasyon sa Diyos. Madalas, ang ating mga isipan ay nababalot ng mga negatibong saloobin at pagdududa, ngunit ang Diyos ay lumalapit sa atin, nag-aalok ng Kanyang pagmamahal at pag-aaruga. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, nagiging posible ang pag-alis ng mga takot at pag-aalala. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdadasal at nagtitiwala, ang ating pananampalataya ay nagiging mas matatag. Ang ating mga alalahanin ay nagiging dahilan upang tayo ay lumapit sa Kanya at sa gayon, tayo ay lumalago sa ating espiritual na buhay. Ang awit 55:22 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay laging naroon, handang tumulong at magbigay ng aliw. Sa bawat hakbang ng buhay, naway huwag nating kalimutan na ang ating mga alalahanin ay kayang ihagis sa Kanya. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay ang susi upang makamit ang kapayapaan at kagalakan sa gitna ng bagyo. Sa bawat araw, ipagkatiwala natin ang ating mga alalahanin at alalahanin na tayo ay may Diyos na nagmamalasakit at nag-aalaga sa atin. Sa ganitong paraan, makakahanap tayo ng tunay na kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Kanya. Ang awit 55:122 ay isang makapangyarihang paalala sa atin na dapat nating ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos. Sa buhay, madalas tayong nalulumbay at nag-aalala sa mga bagay na hindi natin makontrol. Minsan, ang mga alalahanin na ito ay nagiging sanhi ng stress at pagkabahala na nag-aapekto sa ating kalusugan at ating relasyon sa Diyos at sa iba. Subalit, ang talatang ito ay nagsasaad ng isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at handang tumulong sa ating mga pasanin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi laging madali, lalo na kung tayo ay nahaharap sa mga pagsubok. Ngunit, sa ating mga pagkakataon ng pagkabalisa, narito ang pangako ng Diyos na Siya ay nag-aalaga sa atin. Isipin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay kung saan tayo ay tila nag-iisa, walang kasiguraduhan, at puno ng takot. Sa mga sandaling ito, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang dapat maging ating sandalan. Alam niya ang ating mga pangangailangan at higit pa sa lahat, nauunawaan niya ang ating mga damdamin at takot. Sa Filipos 4:6-7, tayo ay hinikayat na sa halip na mag-alala, dapat tayong manalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan ng pagpapahayag ng ating mga pangangailangan sa Diyos. Ito rin ay isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa Kanya at maramdaman ang Kanyang presensya. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ilahad ang ating mga alalahanin sa Kanya at sa Kanyang mga kamay, ang mga pasanin na ito ay nagiging magaan. Ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay hindi maipaliwanag. Ito ay isang kapayapaan na lumalampas sa ating mga pangunawa. Kapag tayo ay tunay na nagtitiwala sa Diyos at nagdarasal, nakakamit natin ang kapayapaang iyon na nag-aalis ng ating mga takot at alalahanin. Madalas nating naririnig na ang buhay ay puno ng hamon at di inaasahang sitwasyon. Ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay dito sa lupa. Subalit, sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos ay nariyan upang ipakita ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Ang mga alalahanin at takot ay hindi dapat maging hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Sa halip, dapat itong maging dahilan upang tayo ay lumapit sa Kanya ng mas malapit. Ang bawat problema ay isang pagkakataon upang makita ang Kanyang kapangyarihan at biyaya sa ating buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang proseso.
Hindi ito nangyayari sa isang iglap. Ito ay nangangailangan ng panahon, panalangin, at pagninilay-nilay sa kanyang salita. Habang tayo ay nag-aaral ng kanyang mga pangako, unti-unti tayong natututo na ang kanyang mga salita ay totoo. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Sila ay mananatili at magiging gabay natin sa gitna ng ating mga pagsubok. Kadalasan, ang ating mga alalahanin ay nagmumula sa mga bagay na hindi natin nakikita o hindi natin nauunawaan. Ang takot sa hinaharap, ang takot sa mga bagay na wala tayong kontrol, at ang takot sa mga desisyong dapat nating gawin ay ilan lamang sa mga nagdadala sa atin sa estado ng pag-aalala. Ngunit sa awit 55:22, ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na ilagak ang mga alalahanin na ito sa Kanya. Ang Kanyang pagkalinga ay walang hanggan, at sa Kanyang mga kamay, ang ating mga pangarap at takot ay nagiging ligtas. Kaya, sa bawat pagkakataong tayo ay nababalot ng alalahanin natin ang Kanyang mga salita. Ang Diyos ay nagmamalasakit at Siya ay handang tumulong. Ang ating mga alalahanin ay hindi nagiging sagabal sa Kanya. Bagkus, ito ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Sa ating paglalakbay, patuloy tayong magtiwala at manalangin. Sa susunod na tayo ay nag-aalala, dumulog tayo sa Diyos. Sa Kanya, makakahanap tayo ng kapayapaan at katiyakan. Sa ating pagninilay, magpapatuloy tayo sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok at mga alalahanin na bumabalot sa aming isip, kami ay humihingi ng iyong gabay at lakas. Salamat sa mga pangako mo na hindi mo kami iiwan, kundi patuloy na aalagaan sa bawat hakbang ng aming buhay. O Panginoon, sa awit 55:22, ipinahayag mo ang katotohanan na maaari naming ipagkatiwala ang lahat ng aming mga pasanin sa iyo. Kaya't sa mga sandaling kami ay naguguluhan at nababalisa, tulungan mo kaming itaas ang aming mga mata sa iyo. Ituro mo sa amin na ang aming mga alalahanin ay hindi dapat maging hadlang sa aming pananampalataya, kundi dapat itong maging dahilan upang mas lalo kaming lumapit sa iyo. Sa bawat patak ng aming mga luha, naway madama namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa. O Diyos, alam mo ang aming mga takot at pangarap. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga desisyon na dapat naming gawin, bigyan mo kami ng karunungan at discernment upang makita ang landas na iyong itinakda para sa amin. Huwag mo sanang hayaang ang mga alalahanin ng bukas ay hadlangan ang aming pananampalataya sa iyong kabutihan. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa mga simpleng bagay at mga biyayang dala ng bawat araw. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, sa mga oras ng kadiliman at pangungulila, dalangin namin na madama namin ang iyong presensya. Ipinapangako mo na hindi mo kami pababayaan, kaya't kami ay humihiling ng kasiguraduhan na ang aming mga puso ay mapuno ng iyong kapayapaan. Ang mga saloobin namin na puno ng pagdududa ay nagiging mabigat sa aming mga balikat, ngunit alam naming sa iyo, O Diyos, kami ay makakahanap ng kaluwagan. Palakasin mo ang aming loob at naway maging matatag kami sa aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, tulungan mo kaming makita ang mga ito bilang mga pagkakataon upang lumago sa aming espiritual na buhay. Ang bawat hamon na aming dinaranas ay may layunin sa iyong mga mata. Naway magpatuloy kaming umasa at manalig sa iyong plano, kahit na hindi namin ito lubos na nauunawaan. Ang aming mga alalahanin ay nagiging dahilan upang kami ay magtawag sa iyo. At sa bawat pagtawag na iyon, nalalaman namin kami ay hindi nag-iisa. Sa aming mga pamilya at mga kaibigan, dalangin namin na mapanatili mo ang pagkakaisa at pagmamahalan sa aming mga tahanan. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng puso na handang magpatawad at umunawa. Ipaabot mo ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin upang sa kabila ng mga pagkakaiba, patuloy kaming maging ilaw at asin ng mundo. Ang aming mga relasyon ay dapat maging salamin ng iyong pag-ibig at pagtanggap. O Diyos, ang mundo sa paligid namin ay puno ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan. Sa gitna ng mga ito,
Kami ay humihiling ng iyong gabay upang kami ay maging mga tagapagdala ng kapayapaan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga sitwasyon na nagdudulot ng takot, naway mapalakas ang aming loob na ipahayag ang iyong katotohanan at pagmamahal. Ipinagdarasal namin na ang aming mga salita at gawa ay maging inspirasyon sa iba upang makita nila ang iyong liwanag. Sa mga oras ng aming pag-aalala, naway maunawaan namin na ang aming mga alalahanin ay hindi dapat maging balakid sa aming pagsunod sa iyo. Turuan mo kaming magpakatatag sa aming pananampalataya at sa bawat pagkakataon na kami ay nag-aalala, naway mapuno kami ng iyong kapayapaan. Ipinagdarasal namin na ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng iyong mga biyaya at pagmamahal na patuloy mong ipinapakita sa amin sa lahat ng aming mga hakbang. Sa mga pagkakataon ng kawalang katiyakan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako. Ipaabot mo ang iyong kamay sa mga nangangailangan at naway kami ay maging mga daluyan ng iyong pagmamahal at kabutihan. Ang mga tao sa paligid namin ay may kanya-kanyang laban na hinaharap at kami ay humihiling na maging instrumento ng iyong kapayapaan at pag-asa sa kanilang mga buhay. O Diyos na makapangyarihan, patuloy kaming humihingi ng iyong liwanag at patnubay sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa mundo na puno ng pag-aalala at mga pagsubok, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong handang tumanggap ng iyong mga biyaya. Sa bawat pagkakataon na kami ay naguguluhan o nag-aalala, naway magbigay ka sa amin ng kalinawan at pag-unawa sa mga sitwasyon na aming kinakaharap. Ang aming mga pangarap at inaasahan ay nakasalalay sa iyong mga kamay at kami ay nagtitiwala na alam mo ang pinakamahusay na landas para sa amin. Sa mga oras na kami ay naguguluhan sa mga desisyon, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig at sundan ang iyong mga hakbang. Naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at sa kabila ng mga pagsubok, huwag sanang mawala ang aming pag-asa sa iyong kabutihan. O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, sana ay madama namin ang iyong presensya na nagbibigay, lakas at kapanatagan. Sa mga oras ng kadiliman, itaas mo ang aming mga mata sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at kalakasan, at sa iyo kami ay makakahanap ng kapayapaan. Sa gitna ng aming mga pag-aalinlangan, naway maging matatag ang aming puso sa pagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa aming mga pamilya, kami ay humihiling ng pagkakaisa at pagmamahalan. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng pusong handang makinig at tumunawa. Naway ang bawat pag-uusap ay maging daan upang palakasin ang aming samahan at pag-ibig sa isa't isa. Sa aming mga tahanan, ipagkaloob mo ang iyong kapayapaan at naway maging kanlungan ito ng pagmamahalan at pagbibigayan. O Diyos, sa kabila ng mga pagsubok na aming dinaranas, naway magpatuloy kaming maging inspirasyon sa ibang tao. Turuan mo kaming ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Sa mga pagkakataong kami ay nakararanas ng pagdududa, tulungan mo kaming maging ilaw sa madilim na sulok ng mundo. Naway maging mga tagapagdala kami ng pag-asa at aliw sa mga taong nangangailangan at sa bawat pagkakataon, naway maipakita namin ang iyong kabutihan. Sa mga hamon na aming kinakaharap, kami ay humihiling na bigyan mo kami ng lakas at katatagan. Ang mga pagsubok ay bahagi ng aming paglalakbay at sa mga ito, naway lumago ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway madama namin ang iyong gabay at sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, ipakita mo sa amin ang tamang direksyon. O Panginoon, sa mga oras ng aming pag-aalala at takot, naway maunawaan naming hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming kasama sa bawat laban at hamon, at sa iyo kami ay makakahanap ng lakas. Ang aming mga alalahanin ay nagiging dahilan upang kami ay lumapit sa iyo, at sa bawat panalangin na aming itataas, naway madama namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng pasasalamat sa mga simpleng biyayang iyong ipinagkakaloob. Sa bawat araw na kami ay may pagkakataon na huminga, naway maging pagkakataon ito upang magpasalamat sa iyo. Ang mga maliliit na bagay tulad ng ngiti ng isang kaibigan o ang ginhawa ng isang mainit na pagkain ay mga paalala ng iyong pag-ibig at kabutihan sa aming buhay. Panginoon, sa aming mga paglalakbay,
Naway maging handa kami na ihandog ang aming sarili sa serbisyo ng iba. Tulungan mo kaming maging mga instrumento ng iyong kapayapaan sa mundo na puno ng kaguluhan. Sa bawat pagkakataon na kami ay tumutulong sa iba, naway madama nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay humihiling na patuloy mo kaming palakasin at samahan sa aming mga laban. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo at naway ang aming mga puso ay maging bukas sa pagtanggap at pagbibigay ng pagmamahal. Sa lahat ng ito kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at pagmamahal at kami ay umaasa sa mas maliwanag na bukas sa iyong piling. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong imbitahan kayong magmuni-muni sa mga aral na ating natutunan mula sa awit 55:22. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng napakalalim na mensahe tungkol sa pagtitiwala sa ating Diyos. Sa mundong puno ng alalahanin at pagsubok, madalas tayong nalulumbay at naguguluhan, ngunit ang paalala ng salita ng Diyos ay nananatiling matatag. Ihagis mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at siya ay mag-aalaga sa iyo. Tunay na ang pagkakaroon ng mga alalahanin ay bahagi ng ating pagiging tao. Lahat tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Maaring ito ay sa ating pamilya, trabaho, kalusugan, o kahit sa ating mga relasyon. Sa bawat hakbang ng ating buhay, may mga pagkakataon na tayo'y nababalot ng takot at pagdududa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, narito ang magandang balita. Hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan at walang kondisyong pagmamahal, ay narito upang tayo'y alagaan. Ang pagtataguyod ng ating pananampalataya sa Diyos ay hindi laging madali. Minsan, ang mga alalahanin ay tila napakalalim at mahirap lampasan. Ngunit sa mga pagkakataong tayo'y nahaharap sa mga pagsubok, dapat nating tanungin ang ating sarili. Saan ba natin nakasalalay ang ating pag-asa? Ang mga alalahanin ba natin ay nagiging hadlang upang makita ang mga biyayang inilaan sa atin ng Diyos? Sa ating pagninilay, mahalaga na maunawaan natin na ang ating mga alalahanin ay hindi dapat maging hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Maaari nating simulan ang bawat araw sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, alalahanin natin na ang ating Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang problema. Ang Kanyang mga pangako ay tiyak at ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo'y nababalot ng pag-aalala, huwag nating kalimutang ibigay ito sa Kanya. Ang ating mga alalahanin ay maaaring tila mabigat, ngunit sa Kanya, ang mga ito ay nagiging magaan. Ipinapaabot ko sa inyo ang isang hamon. Subukan nating isulat ang ating mga alalahanin at ipagkatiwala ang mga ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Makikita natin na sa bawat pagtitiwala at pagsuko, ang Kanyang lakas ay nagiging ating lakas. Ang mga alalahaning ito na dati ay tila imposibleng malampasan ay nagiging pagkakataon para sa atin upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Tandaan natin na ang Diyos ay may magandang plano para sa atin. Sa mga pagkakataong tila madilim ang ating daan, tayo'y pinapaalalahanan na ang Diyos ay hindi naliligaw ng landas. Siya ang ating gabay at liwanag. Patuloy tayong manalangin at magtiwala sa Kanya. Sa bawat araw, hayaan nating ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga ang magbigay liwanag sa ating mga alalahanin at magdala ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa ating pag-alis sa debosyong ito, dalhin natin ang mensaheng ito sa ating mga puso. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Tayo ay Kanyang mga anak at sa Kanya tayo ay ligtas. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya at hayaan nating ang Kanyang pagmamahal ang maghari sa ating buhay. Isang magandang araw sa inyong lahat at naway patuloy tayong mapuno ng pananampalataya at pag-asa sa mga susunod na araw.